Would you now consider running for president? So open po kayo or you're considering the possibility na kayo yung maging standard bearer ng liberal progressive sa 2028? You're open to that possibility na kayo yon and you're not saying no? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. I'm not saying no, I'm open to all possibilities at yun yung hinihingi ko din sa lahat na mga kasama sa oposisyon or independent bloc na maging bukas kami sa lahat ng possibilities at sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan. Hindi ko pa talaga alam kung sino-sino iyon kasi magiging bahagi yon ng selection process na I'm hoping madesenyo namin after the first 9 months ng pag-unify ng mga puwersa namin. Basta dito sa first 9 months, unification muna dun sa mga magkatrabaho nitong kampanya at saka yung may historic working relationships na and yung that level of confidence and trust in each other. Pag nagawa namin yung homework na yon, yun yung solid core from which we can further expand or explore. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, mainit na balita ito ngayon. Itong sinabi, kinumpirma ni Senadora Risa Hontiveros na bukas siya, open siya sa possibility o posibilidad na tumakbo sa 2028 presidential race. O yan mga kabunyog Alam naman natin na ngayon, 2025, ilang buwan lang, pasok na yung 26. Kahit si Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, magdi-decide siya kung tatakbo talaga sa 2028. Sa taong 2026, malalaman daw ang desisyon niya. Kasi mga kabunyog, mga kababayan, kapag presidential o vice presidential ang lalabanan mo na pwesto, president o vice president, mahabang preparasyon yan. Ang 3 taon, ang bilis niyan. Actually, na ngayon, 25, 26, 27, 28. Ang 28, presidential at vice presidential yan na elections. Kaya kung yung mga nagpaplanong tumakbo sa 2028, pagpasok ng 26, dapat decided na sila. Decided na. Yan yung naging problema kay dating Vice President Leni Robredo. Si Vice President Leni Robredo, nagdeklara na talagang tatakbo. 2021, October. October 2021. 2022 yung elections. October 2021, ilang araw bago yung filing of candidacy. Kaya nga sabi ng mga analysts, isa yun sa nakatalo kay dating Vice President Leni Robredo. Medyo yung makinarya niya, huli na nang naitayo, huli na nang nabuo. Samantalang si PBBM, si Marcos, ay matagal na, handa na talaga. Matagal nang nakahanda, natatakbong presidente. Samantalang si dating Vice President Leni Robredo, October 2021 na. Ang elections 2022. So, ang isang lesson doon, kaya kumbaga ang oposisyon ngayon, gusto ng oposisyon maghanda na matagal pa. Kaya pag sinabi mong oposisyon, yung totoong oposisyon ito naman kasing grupo nila Duterte, nagsasabi lang yan oposisyon sa Marcos. Pero hindi naman totoong oposisyon yan. Ang totoong oposisyon, itong grupo ng liberal sa kaakbayan at itong mga progresibong grupo. Ito yung totoong oposisyon talaga. Ngayon, ang tanong, sino ba ang magiging pambato ng oposisyon? Mayroong mga nagsasabi na si Leni pa rin ang pinakamagaling o maganda na pambato ng oposisyon. Pero hindi rin kasi malinaw kung si Leni ba ay tatakbo pa uli o susuporta na lang siya kung sino man ang kandidato ng oposisyon. So, isa talaga sa matagal ng pinag-uusapan ay itong si Risa Hontiveros. Kaya ngayon, openly, sinabi na ni Risa, bukas siya sa posibilidad na tumakbo sa 2028. Hindi niya rin sinabi kung presidential o vice presidential. Pwedeng presidente, pwedeng vice-presidente. Basta ang sinabi niya lang, handa siya na tumakbo sa eleksyon sa 2028. Presidential race. Pwede kasing si Leni ang president, siya ang vice. Pwede rin siyang president, si Leni ang vice. O hindi natatakbo si Leni, siya tatakbo. Maghahanap ng posibleng pang-vice na lang. Maraming possibilities sa 2028. Basta't ang sinasabi lang ni Senadora Risa Hontiveros, handa siyang tumakbo sa mataas na posisyon sa 2028. At tama naman yon. Kung tatakbo kasi talaga siya sa 2028, dapat ngayon pa lang magsimula na siya. Ang una niya dyan kailangan kausapin, yung mga progresibong grupo. Mga progresibo. Kasi yung akbayan, progresibong partido yan Ang oposisyon kasi, mayroong partido dyan na mga progresibo, makabayan. Mayroon din diyan mga oposisyon na parang centrist, nasa gitna, yung mga liberal. Mayroon ding oposisyon na mas nasa kanan o nasa kanan. Kumbaga kung mayroon tayong political spectrum na left, center, saka right, pag sinabi nating oposisyon, mayroong oposisyon na nasa right. Halimbawa, sila Trillanes yan, Magdalo. Pero mayroon ding nasa oposisyon na center.
Yung halimbawa yung Liberal Party, center yan, nasa gitna yan. Pero pag sa kaliwa, mayroon yung mga nasa left of center or moderate lang ang pagkakaliwa. Diyan nabibilang ang akbayan ni Risa Hontiveros. Kasama rin sa mga grupong kaliwa na progresibo, yung grupo ng Makabayan Black ni Ranieri Colmenares, Franz Castro, at saka yung grupo rin ni Lalyuri de Guzman sa Lux Spirito. So, kung tatakbo si Risa Hontiveros sa 2028, ang una niya munang kakausapin dyan, yung grupo ng mga progresibo. Yung mga nasa left of center, at saka, o kaya yung nasa moderate left hanggang yung progressive left. Ibig sabihin, kailangan niyang kausapin ang grupo ni Lalyuri de Guzman, Atty. Lux Spirito, Nery Colmenares, Franz Castro para magkaisa yung lahat ng progresibong mga grupo na yan. Ang sunod niyang kakausapin dyan, yung liberal. Siyempre, sila Kiko, sila Laila de Lima. Ang sunod niyang kakausapin dyan, sila Bam Aquino. May sariling partido rin si Bam Aquino, yung KNP. Kilusan ng nagkakaisang Pilipino. Maliit na partido yon pero isang grupo din yon. Ang isa pa, yung Bunyog. Progresibo rin ang Bunyog At saka yung Magdalo ni Trillanes. Yan yung una niyang kailangang pagkaisahin kung ano man ang plano. Ito yung mga grupo ng mga progresibo, mga liberal, at saka mga oposisyon talaga. Mula dyan, pwede nang mag-expand sa iba pa. Pero yon, mahabang proseso yan. Marami talagang mga pag-uusap yan. Kaya tama rin na ngayon pa lang, simula na yan ni Senadora Risa Hontiveros na i-explore yung mga pag-uusap. Maganda na mahaba-haba pa ang paghahanda. At posible rin na makipag-alyansa sa iba. Halimbawa, kung talagang lalaban si Sara Duterte at magkaisa yung grupo ng Marcos at saka nitong grupo nila Risa, pwede rin yan. Pwede rin yan. Kung talagang gustong matalo ang grupo nila Duterte, pwede rin magsama-sama yan. Parang ito napaka-ideal na koalisyon ito. Yung grupo ng Marcos Romualdez at saka yung grupo nila Risa at yung grupo ng nila Tulfo, pwede yan. Ang lakas-lakas niyan. Pero baka rin kasi ang mangyari, tatlong grupo ang maglalaban-laban. Yung grupo nila Romualdez at Marcos, yung grupo nila Risa at ng LP, at saka yung grupo ng Duterte. Pero pagka ganun, nag-three-cornered fight, mabigat, baka manalo pa dyan ang mga Duterte. Anyway, ang importante lang dito, open si Senadora Risa na tumakbo sa 2028 at maghahanda na. Matagal pa, maghahanda na. Yun ang maganda naman dyan. Anyway, abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.